Cornelia, nag-request ang guest sa room 1802 ng housekeeping. Wika kay Cornelia ng supervisor niya mula sa walkie-talkie na hawak niya. Copy, ma'am. Sagot niya sa kabilang linya bago ibinaba ang hawak na communicator device. Dala ang cleaning cart, nagtungo siya sa hotel room na sinabi ng kanyang supervisor. Isang chambermaid o housekeeping staff si Cornelia sa Imperial Crest Hotel, isang 5-star hotel sa Metro Manila. Sa kasalukuyan, 3 taon na si Cornelia sa naturang hotel. Nagtagal siya roon dahil bukod sa maayos ang pasahod, maganda ang working environment dahil maayos ang management at kasundo niya ang mga katrabaho. Senior high school graduate lang si Cornelia dahil sa hirap ng buhay. Sa halip na magkolehiyo ay pinili niyang kumuha ng housekeeping course sa TESDA upang makapagtrabaho agad at masuportahan ng inang mahika. Silang dalawa na lang ng inang magkasama sa buhay dahil maagang pumanaw ang kanyang ama. Sa kabila ng karamdaman ng ina, nagtrabaho ito upang itaguyod siya. Subalit itong mga nakaraang taon, madalas nang atakihin ng kanyang ina ng sakit nito. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang pag-aaral ay pinili na ni Cornelia na magtrabaho para huminto na sa pagkatrabaho ang ina. Good morning, housekeeping! Anunsyo ni Cornelia pagdating niya sa tapat ng pinto ng hotel room na nag-request ng room cleaning. Kinatok niya ang pinto. Ilang segundo siyang naghintay sa labas bago bumukas ang pinto. Napakurap si Cornelia nang tumambad sa kanyang isang gwapo at matangkad na lalaki. Hindi na bago para kay Cornelia na makakita ng gwapong guest sa pinagtatrabahuhang hotel. Subalit yun ang unang beses na muntik na siyang matulala habang nakatingin sa mukha ng kaharap. Kahit na halatang bagong gising dahil sa magulong buhok, ay tila walang kapintasan ng mukha nito. Malalim ang mga mata nito, makapal ang kilay, matangos ang ilong, natural na mapula ang mga labi, at perpekto ang tabas ng panga. Pareho silang napatitig sa isa't isa ng lalaki. Hay, bati nito sa kanya. Napakurap siya bago ngumiti dito. Good morning, sir. Housekeeping po. Yes, please, come in. Anito bago niluwagan ng pinto. Clean everything, from the bed to the bathroom to the floor. Utos nito bago dumiretso sa tanggapan kung saan naroon ang malapad na sofa at nakabukas na TV. Executive room kasi ang silid na yon, kaya malawak. Okay po, sir. Sagot ni Cornelia kahit yun naman talaga ang standard protocol sa trabaho nila. Nagsuot siya ng gloves bago sinimulan ng paglilinis. Una niyang pinuntahan ng malawak na kama. Napakurap siya nang makita ang isang pulang panty sa ibaba ng magulong kama. Pinulot niya yon. Sa 3 taon niya bilang housekeeper, hindi na bago sa kanya na makapulot ng underwear sa silid na nililinis. Kung minsan nga ay kondom at kung ano-anong kalat ang naaabutan niya. Kaya pala parang dinaanan ng bagyo tong kama. May kasama palang babae si Sir Pogi kagabi. Anya sa sarili. Tumikhim siya at lumaling sa gwapong guest na nanonood ng TV. Tumikhim siya. Sir? Yes, what is it? Anong gagawin ko dito sa panty nyo? Bumaling ito sa kanya. Napaawang ang mga labi nito nang makita ang panty na hawak niya. What? That's not mine. Muntik na siyang matawa, subalit pinigilan niya ang sarili. Sa girlfriend nyo? No, wala akong girlfriend. Tumikhim ito. That was from the woman I was with last night. She left this morning. One night stand niya siguro. Ani Cornelia sa isip. Ano pong gagawin ko dito, sir? Ipapalaundry ko po ba? Just put it in the trash. Sigurado ka, sir? Baka iniwan to ng nakadate mo para souvenir. I don't want it as a souvenir. Just throw it away from me, please. Okay po, sir. Idiniretso ni Cornelia ang panty sa basurahan bago tinuloy ang paglilinis. Inayos niya ang bedsheet at mga unan. Sa kabilang bahagi ng kama, isang bagay ang muli niyang nakitang nakakalat sa sahig. Isang wallet. Nakabukas yun kaya nang pulutin niya yon ay nahagip niya ng tingin ang driver's license roon. Gabriel Andrew Lopez? Ang ganda ng pangalan, bagay sa gwapo niyang muka. Wika niya sa sarili nang makita ang pangalan ng gwapong guest sa ID. Pero teka, kaapelido niya si Mr. Lopez. Kamag-anak kaya siya ng CEO namin? Tanong niya sa isip. What are you looking at, miss? Untag ng lalaki. Bumaling siya rito at nakita niyang nakatingin ito sa kanya.
Sir, nakita ko kasi tong wallet mo dito sa sahig. Pinulot ko lang. Tapos nakabukas kaya nakita ko tong ID mo. Napatagal lang ang tingin ko kasi, ang gwapo mo dito sa picture. Ngayon lang ako nakakita ng gwapo sa government ID. Tila naaaliw na nag-angat ito ng kilay. Bakit? Hindi ko ba maganda sa driver's license mo? Ay sir, wala naman akong ganyang ID. Bike nga wala ako eh. Driver's license pa kaya. Inilapag niya ang wallet nito sa kama. Sir, nilapag ko dito yung wallet mo ah. Doon ako sa CR maglilinis. Dumiretso si Cornelia sa banyo. Pagkatapos niya roon ay ang tanggapan ng nilinis niya kung saan naroon ang lalaki. Sir, linisin ko rin to ah. Imporma niya sa guest. Sure, go ahead. Sagot nito at bahagyang ngumiti. Kumpara sa kama at banyo ay malinis at maayos ang tanggapan ng silid. Subalit lalo niyang pinagbuti ang paglilinis doon dahil pakiramdam niya ay pinapanood siya ng guest. Naka-on naman ng TV, bakit akong pinapanood niya? Ani Cornelia sa isip. Tapos ka na maglinis, miss? Tanong ng lalaki nang ibalik niya ang ginamit na vacuum sa cleaning cart. Oo sir, kung wala ka nang ipapagawa, aalis na po ako. Come here with me, may papagawa ako. I hope you don't mind. Anito at bahagya pa siyang kinawayan. Lumapit si Cornelia sa lalaki na nananatiling nakaupo sa sofa. Inabot nito sa kanya ang menu room service ng hotel sa coffee table at inilahad sa kanya. Nagugutom na ako. Paki-order ako ng breakfast. Choose my breakfast from me. Napakurap siya. Bakit ako, sir? Hindi ba dapat ikaw? Kasi ikaw naman nakakain? Hindi niya napigilang sabihin. Well, tinatamad kasi ako. So do it for me, Cornelia. Ngiti nito na bumaba ang tingin sa suot niyang nameplate. Muntik na siyang mapatulala sa lalaki dahil sa biglang panggiti nito. Ang gwapo niya, lalo kapag gumingiti, pero mukhang batugan pala. Pag-order at pagpili na lang ng almusal hindi pa magawa. Anya sa isip. Hindi ko alam kung anong breakfast ang gusto mo, sir. Anya sa lalaki habang pinapasadahan ng tingin ang menu. Like I said, you choose for me. What would you recommend? Hindi ko alam, sir. Hindi pa naman ako nakakakain ng breakfast dito sa hotel. Bahagyang nakangusong nagangat ito ng kilay. Anong breakfast mo kanina? Pritong dilis tapos itlog at hotdog. Dilis? Ano yun? Napangiti siya at gustong matawa sa clueless na mukha nito. Anchovy sa English, sir. Oh, sorry. I grew up in the States. Hindi ko alam yung dilis. Ano bang paborito mong breakfast, sir? Yun na lang ang ordering ko para sa'yo. Alright. I'll have continental breakfast. Sige, sir. Lumapit si Cornelia sa telepono at sinabi ang order ng guest sa front desk ng hotel. Pagkatapos ay bumaling siya sa lalaki. Mula sa sofa ay nagtungo ito sa kama at kinuha ang wallet doon. Okay na, sir. Iaakit na lang ang almusal mo maya-maya. Humiti ang lalaki. Thank you, Cornelia. No problem, sir. Sige po, mauna na ako. Wait, take this. Mula sa wallet ay kumuha ito ng ilang libuhing pera at inabot sa kanya. Agad siyang umiling sa lalaki. Nako, salamat sir pero hindi na po. You don't accept it? Hindi na po. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Saka maayos naman ang pasweldo ng management ng hotel sa amin. Sigurado ka? Inabala kita dahil pinag-order pa kita ng breakfast ko. Okay na sa akin yung thank you mo, sir. Sagot niya. At saka yung smile mo. Gusto niyang idugtong, subalit pinigilan niya ang sarili. Well then, thank you, Cornelia. Ngiti nito. Gumanti siya ng ngiti bago lumabas ng hotel room nito. Samantala, ilang sandali ang lumipas ay dumating ang almusal sa hotel room ni Gabriel. Habang nag-aalmusal ang binata ay isang tawag ang dumating sa kanya. Gabriel Andrew Lopez, nakauwi ka na pala dito sa Pilipinas. Hindi mo man lang pinaalam sa akin. Bungad sa kanya ng abuelo na si Antonio Lopez. Hi, Lo. Bati niya sa matanda. Kung hindi pa tumawag dito ang mami mo, hindi ko pa malalaman na nandito ka na sa Pilipinas. Nasaan kang bata ka? Relax daw, nandito lang ako sa hotel. 2 araw na nakalilipas mula nang makauwi si Gabriel sa Pilipinas. Sa Amerika siya lumaki at nanirahan kasama ang kanyang mga magulang. Umuwi siya sa bansa dahil ayon sa abuelo ay ipapasa na nito sa kanya ang pamamahala sa hotel na pag-aari nito.
dahil tinanggihan ng kanyang ama na pamahalaan ng hotel at sa halip ay piniling manirahan sa Amerika, walang nagawa ang kanyang abuelo kundi patuloy na pamahalaan ng hotel. Wala kasi itong ibang tagapagmana dahil nag-iisang anak nito ang kanyang ama. Kaya naman bata pa lang si Gabriel ay alam na niyang siya ang magmamana ng hotel business ng abuelo. Walang kasi yun sa kanya dahil bata pa lang siya ay may interes na siya sa negosyo. Sa katunayan, nagtapos siya ng triple degree sa business management sa edad lang na 25. May diploma din siya sa economics at philosophy. Bakit hindi ka dumiretso dito sa mansyon, Apo? Huwag mo sabihin na babae ka pa. Tanong ng abuelo. Hindi naman, Lolo. Gusto ko lang na personal na makita ang hotel mo. Subalit hindi rin naman mali ang abuelo dahil kagabi habang nasa bar siya ng hotel ay may naiuwi siyang babae sa hotel room niya. Dahil lumaki sa Amerika, sanay si Gabriel sa kultura ng one-night stand at no-strings-attached relationship. Sa edad na 28 ay wala pa siyang nagiging seryosong relasyon. Go home, Gabriel. I'll expect you to be here at the mansion today. Don't worry, Lo. Uuwi ako pagkatapos ko mag-almusal. Siguraduhin mo lang, Apo, dahil ipapasundo kita kapag dumating ang hapon at wala ka pa rito. Wika ng abuelo bago ibaba ang tawag. Pagkatapos mag-almusal, nag-ayos siya para umuwi sa mansyon ng kanyang lolo. Habang nasa elevator ay napangiti si Gabriel nang maalala ang housekeeper na naglinis ng suite niya kanina. Required kaya na magaganda mga chambermaid dito sa hotel? Pabirong tanong niya sa sarili. Thank you for your stay, sir. Come again next time. Wika kay Gabriel ng receptionist nang mag-check out siya sa lobby. Thanks. Anya sa babae. Hindi na siya nagtaka na walang nakakaalam na apo siya ng may-ari ng hotel. Yun ang unang beses na nakatapak siya roon. Kapag umuwi sila ng mga magulang sa Pilipinas para magbakasyon, ay palaging sa mansyon ng abuelo sila tumutuloy. Gamit ang inupahang sasakyan, nagpadiretso si Gabriel sa mansyon ng abuelo. Senyorito Gabriel! Salubong sa kanya ni Manang Rosa, ang punong kasambahay ng mansyon. Long time no see, Manang. Si Lolo. Nasa library, iho. Teka't magpapahanda ako ng pagkain. Anang mayordoma. Siya naman ay dumiretso sa library ng mansyon sa ikalawang palapag. Doon ay naabutan niya ang abuelo na abala sa mga papeles na pinipirmahan nito. Lo, I'm here. Anunsyo niya. Sorry, sa hotel ako dumiretso pagdating ko dito sa Pilipinas. Tumayo ang abuelo at lumapit sa kanya. Matikas pa at malakas ang lolo niya sa edad nitong 71. Huli silang nakita last year noong nagtungo ito sa Amerika para sa negosyo. So, what can you say about the hotel, iho? Tanong ng matanda. I'm impressed, Lo. It's at par with the 5-star hotels in the US. Humiti siya sa matanda. Kailan mo ko ipapakilala sa board of directors? What do you mean, iho? I'm here and ready to take over the hotel. Hindi ba't kaya mo ko pinauwi ng Pilipinas para palitan ka bilang CEO ng hotel? Hindi pa ako magre-resign sa posisyon ko, iho. Kailangan mo pang mag-training bago ko ipaubaya sa iyong hotel. I ask you to go home to train you. Bahagya siyang natawa. Training? Hindi ko na kailangan ng training, Lo. I've already studied for years to prepare for this. Just give me a rundown of the hotel and I will successfully take over your position. Bago siya umuwi ng Pilipinas ay isa siyang business consultant sa Amerika. Lahat ng businessman na humingi ng tulong niya ay nagtatagumpay sa negosyo ng mga ito. Kahit ang mga papaluging negosyo ay naisasalba niya. Ayon sa kanyang ama, nagmana siya sa abuelo na isang henyo pagdating sa negosyo. I don't doubt your skills when it comes to business, Gabriel. Pero hindi lang leadership ang kailangan para matagumpay mong pamahalaan ng hotel. You need to have a heart for the people working for you. And you still lack that. You need training, Apo. Kailangan mong matutong makisalamuha sa lahat ng taong nagtatrabaho sa hotel. Mula sa board members hanggang sa mga janitor at housekeeper ng hotel. Ayon sa ama, kilala ang abuelo bilang isang mabait na leader. At sa 2 araw na pananatili niya sa hotel, napatunayan niya yon. Fine. Then put me first in a managerial position. Anya sa matanda. Natawa ang abuelo. No, iho. You will work as a janitor for your training. Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi ng kaharap. What? Are you serious, Lolo? Ako magtatrabaho bilang janitor?
You heard me right, Gabriel. No, Lolo. Hindi ako magtatrabaho bilang janitor sa hotel mo. I'm your only grandson. I'm the next CEO of your hotel. Now you're making me work as a utility personnel? Yes, you are my grandson, Gabriel. Pero alam ko rin na lumaki kang spoiled sa mga magulang mo. Alam kong kailanman hindi ka nahirapan sa buhay. I can't have someone like that as the next CEO of the hotel. Lolo, hindi ko naman siguro kasalanan na bata pa lang ako nakukuha ko ng gusto ko. Umiling ang abuelo. Hindi ko gusto ang pagpapalaki ng mga magulang mo sa'yo. Kung nasa poder kita, sinisiguro ko na lumaki ka na pinaghihirapan ng mga bagay sa paligid mo. Now, gusto kong magtrabaho ka bilang janitor. Gusto kong maranasan mo ang trabaho ng pinakamababang empleyado ng hotel. Only after that, you will be an effective leader for the company. If you agree to the kind of training I want, saka ko lang ibibigay sa iyong hotel. I won't work as a f***ing janitor, Lolo. Pagmamatigas niya. Do you want the hotel or not, Gabriel? Nagtagis ang mga bagang niya. Alam ng matanda na matagal na niyang hinihintay na ipasa nito sa kanya ang pamamahala sa hotel. Answer me, Gabriel Andrew. If you refuse me now, you can never be the CEO of this hotel. Yes, ikaw lang nag-iisang tagapagmana ko. But I would rather give this hotel to a deserving employee than you. Nakipagsukatan siya ng tingin sa abuelo. Kilala niya ang matanda kaya sigurado siya na hindi ito nagbibiro sa mga sinabi nito. Kaya sa huli, wala siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Alright, if you want me to work as a janitor, then I will work as a janitor. Good. You will immediately start tomorrow. Total, 2 araw ka nang nandito sa Pilipinas. Samantala, kinabukasan, wala pang 6:00 ng umaga ay dumating na si Cornelia sa trabaho. 6:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon ang oras ng trabaho niya. Dumiretso siya sa staff house ng utility at housekeeping department ng hotel. Pagdating doon ay naabutan niyang nakahilera ang mga katrabaho niya, nakasabay niya ng shift. Binati siya ng mga ito. Good morning! Ganting bati niya sa mga katrabaho. Anong meron? Bakit nandito kayo? Hindi naman Lunes Kapag simula ng linggo lang ang meeting nila sa kasama ng manager. May ipapakilala si Ma'am Mina na bagong janitor. Wika ni Ana sa kanya. Bago pa siya makasagot ay pumasok ang manager nila sa loob ng silid. Kasunod nito ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting t-shirt at maong na pantalon. Muntik nang manlaki ang mga mata ni Cornelia nang makita niya ang lalaking kasama ng manager. Ito ang gwapong guest na pinaglinis siya ng silid kahapon. Ha? Anong ginagawa niya rito? Bakit kasama siya ng manager namin? Don't tell me, siya yung ipapakilalang bagong janitor ni Ma'am. Anya sa isip. Halos matawa siya sa tanong sa isip. Imposible yun dahil halatang mayaman ng lalaki. Subalit napakurap siya sa gulat nang magsalita ang manager nila. Good morning everyone. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bagong part ng utility department. Si Gabriel. Anang manager nila. Nakaawang ang mga labing bumaling si Cornelia sa lalaki. Saktong tumingin din ito sa direksyon niya. Nang magtama ang mga mata nila ay ngumiti ito sa kanya. Magandang umaga sa lahat. Nagagalak ko kayo makilala. I'm Gabriel Tan, bagong janitor dito sa hotel. Natigilan siya sa sinabi ng lalaki. Noong kausap niya ito kahapon, bihira itong managalo. At bakit Gabriel Tan ang pakilala niya? Hindi ba't Gabriel Andrew Lopez ang nasa driver's license niya? Nagtatakang tanong niya sa isip. Isa-isang nagpakilala ang mga kasama kay Gabriel. Kahit na puno ng pagtataka ang isip ni Cornelia ay ngumiti siya sa binata. Hello Gabriel, Cornelia nga pala. Hi Cornelia. Nakangiting wika ni Gabriel. Base sa tingin ng binata ay natatandaan siya nito. Sigurado kang janitor ka Gabriel? Ang gwapo mo kasi. Walang hiyahayang tanong sa binata ng kasamahan niyang chambermaid na si Rita. Natawa si Gabriel. Oo, janitor talaga. Gwapo lang ako at mukhang mapera pero butas talaga ang bulsa ko. Nagtawanan ang mga kasama niya samantalang si Cornelia ay nananatiling nakamasid kay Gabriel. May girlfriend ka ba, Gabriel? Tanong naman ang katabi niyang si Ana. Naku, wala. Wala akong panahon para sa girlfriend na yan. Mas gusto ko mag-focus sa trabaho. Sagot ng binata. Talaga ba? Parang kahapon lang may nakita akong panty sa hotel room niya. Sabi niya nga pala hindi niya girlfriend ng may-ari nun.
Ani Cornelia sa isip. Tama na yung pang-uusisan nyo rito kay Gabriel. Baka isipin niya mga chismosa at chismosa tayo dito. Magsimula na kayo sa kanya-kanyang trabaho. Gabriel, sumama ka sa akin para maibigay ko ang uniform mo. Wika ng manager nila. Sinundan ng tingin ni Cornelia si Gabriel na sumunod sa manager nila. Siya naman at ang mga kasama ay nagsialisan na rin pagkatapos. Dumiretso si Cornelia sa locker room. Pagkatapos niyang magbihis ng uniforme ay dumiretso siya sa 18th floor dala ang kanyang cleaning cart. Pagdating niya sa naturang palapag, nagulat siya nang makita si Gabriel. Mula sa suot na t-shirt kanina ay suot na ng binata ang abuhing polo shirt na siyang uniforme ng mga utility department. Hi Cornelia. Nakangiting bati sa kanya ng lalaki. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Hinihintay kita. Sabi ni Manager Mina, dito ka naka-assign sa 18th floor. Oo, dito nga. Pero bakit hinihintay mo ako? May kailangan ka ba sa akin? Pasimple niyang iginala ang tingin. Sila lang ng binata ang kasalukuyang naroon sa bahaging yun ng palapag. I need to talk to you, Cornelia. I have a favor to ask. Anong pabor? Come with me. Marahang hinawakan nito ang braso niya at dinala siya sa malapit na fire exit. Bakit mo ko dinala dito? Ano bang pabor yung sinasabi mo? At sino ka ba talaga? Sa totoo lang, hindi ako naniniwalang janitor ka talaga, Gabriel. Kahapon guest ka pa rito sa hotel. Tapos ngayon janitor ka na? Hindi nakapagpigil na wika niya sa lalaki pagdating nila sa fire exit. Binawi niya ang braso mula rito at pinaningkitan ito ng mga mata. Sabihin mo nga sa akin, secret agent ka ba o spy? Sumagot ka sa akin o isusumbong kita sa management ng hotel? Natawa ang kaharap na binata. Lalo niya itong pinanliitan ng mga mata. Anong nakakatawa ha? Humisi ito bago nagseryoso. I'm not a secret agent nor a spy, Cornelia. But you're right, hindi ako janitor. Inutusan lang ako ni Lolo na pansamantalang magtrabaho bilang janitor dito sa hotel niya. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng lalaki. Bigla inaalala ni Cornelia ang pangalang nakalagay sa driver's license nito. Ikaw ang nag-iisang apo ni Mr. Antonio Lopez? Kaya ba Lopez ang apelido mo? Tumango ito. But nobody can know about that, Cornelia. If you noticed, hindi ko ginamit ang apelido ko nang magpakilala ako kanina. I used my mother's surname instead. Ilang sandali siyang napatitig sa lalaki. Hindi lang pala ito basta mayaman. Ito ang apo ng isa sa pinaka-successful na hotelier sa bansa. Bakit walang dapat makaalam na apo ka ng CEO? At bakit pinagtrabaho ka ng lolo mo bilang janitor? Puno ng pagtatakang tanong niya. Bumuntong hininga si Gabriel. According to Lolo, ito ang training ko bago niya ibigay sa akin ng pamamahala sa hotel. At walang pwedeng makaalam na apo niya ako habang nagtatrabaho ako bilang janitor. Dahil ayaw ni Lolo na bigyan ako ng special treatment ng mga empleyado. Bahagya itong umiti sa kanya. So I'm asking you a favor to act normal around me. Hindi mo rin pwedeng sabihin sa mga katrabaho mo tungkol sa katauhan ko. Can you do that, Cornelia? Lumunok siya, bago wala sa sariling tumango. Hindi siya makapaniwala ang kaharap niya ang apo ng CEO. Bigla siyang nahiya sa paratang niya rito kanina. Oo naman, Gabriel. Sir, makakaasa po kayo. Wala akong ibang pagsasabihan ng tungkol sa bagay na to. Sir? Nakaangat ang kilay na gagad nito. Apo ka ni Mr. Lopez, ikaw ang susunod na CEO nitong kumpanya. Dapat lang natawagin kitang sir, hindi ba? Kakasabi ko lang na walang dapat makakaalam na apo ako ni Lolo, Cornelia. Anong sasabihin ng mga katrabaho mo kapag narinig nilang sir ang tawag mo sa akin? Call me Gabriel, okay? And treat me just like how you treat your coworkers. Bahagya siyang napanguso. Teka, parang ang hirap naman nun. Lalo na't alam ko na sa mga susunod na buwan, ikaw na ang CEO nitong hotel. Ngumiti si Gabriel. Hindi siguro mahirap kung magiging magkaibigan tayo, Cornelia. Makikipagkaibigan ka sa akin? Hindi makapaniwalang gagad niya. Bakit naman hindi? Total, alam mo ang sikreto ko. From now on, magkaibigan na tayo. Address me as Gabriel. Malinaw ba yun, Cornelia? Nakangiting sagot nito. Hindi man makapaniwala sa sinabi ng binata ay tumango siya. Okay, Gabriel. Bakit ang seryoso mo? You don't want us to be friends, Cornelia? Ha? Hindi ah. Ako pa talaga yung aayaw? Siyempre gusto ko. Hindi lang ako makapaniwala na kinaibigan mo ako.
Pero oo, sige, friends na tayo, Gabriel. Anya bagong ngumiti rito. Good, Cornelia. Thanks. Lumabas sila sa fire exit at binalikan ang iniwan nilang kanya-kanyang cart. Good luck sa trabaho, Cornelia. Ani Gabriel. Ikaw yata ang dapat na i-good luck ko. Marunong ka bang maglinis, Gabriel? Natawa ito. Kung hindi ba ako marunong, tuturuan mo ako? Pwede naman. Bahagyang natawang sagot niya bago nagpaalam na rito at dumiretso sa silid na kailangan niyang linisan. Naging abala ang dalaga sa trabaho hanggang sa dumating ang oras ng lunch break. Parang tahimik ka yata, Cornelia. Okay ka lang? Tanong sa kanya ng katrabahong si Ana habang kumakain sila ng lunch. Ito ang pinakamalapit sa kanya sa mga katrabaho at lagi niyang kasama kapag kumakain. May libreng pakain ng hotel para sa mga empleyado. Oo naman, okay lang. Sagot ni Cornelia sa kaibigan. Ang totoo ay laman ng isip niya si Gabriel. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagtatrabaho bilang janitor ang apo ng CEO at nakipagkaibigan ito sa kanya. Si Gabriel nga pala yung bagong janitor, nakita mo ba? Pasimpleng tanong niya kay Ana. Iginala niya ang tingin sa employees cafeteria kung saan sila kumakaing mga empleyado. Subalit wala roon ang binata. Kanina nung bago mag-lunch break, inalok pa nga siya ni Alan na sumabay mag-lunch sa grupo nila pero tumanggi eh. Ani Ana. Alam mo Cornelia, feeling ko hindi naman talaga janitor yung si Gabriel. Siguro wala lang yung magawa sa buhay kaya pumasok na janitor. I mean, kung lalaki ako at ganun ako kagwapo, mag-aartista ako kaysa mag-janitor, no? Kinagat ni Cornelia ang ibabang labi sa sinabi ng katabi. Oo, gwapo nga si Gabriel. Pero hindi naman lahat ng gwapo gustong mag-artista, Ana. Ay, ewan. Basta may something sa kanya. Tapos napansin ko pa kanina, iba yung ngiti niya sa'yo nung nagpakilala ka. Baka crush ka, Cornelia. Tukso pa ng kaibigan. Ay nako, guni-guni mo lang yun, Ana. Kumain na lang tayo at huwag na natin siyang pag-usapan. Mamaya may makarinig na pinagchichismisan pa natin siya. Anya sa kaibigan. Kahit alam ni Cornelia na maganda siya, imposible na magkagusto sa kanya ang apo ng may-ari ng hotel. Nagkibit-balikat ang kaibigan at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng mag-lunch ay bumalik sila sa trabaho. Ilang oras pang nakalipas ay natapos na ang shift ni Cornelia sa araw na yon. Bago siya lumabas ng hotel ay hindi na niya nakita pang muli si Gabriel. Naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep ng isang itim na SUV ang bumusina at huminto sa gilid niya. Paglingon niya ay saktong bumaba ang bintana ng sasakyan. Nakita niya si Gabriel sa driver's seat. Hi, Cornelia. Nakangiting bati ng binata. Gabriel! Come on, Gary. Isasabay na kita pa uwi. Ha? Nako, hindi na. Sige na, huwag ka nang mahiya. Sumakay ka na. Bago pa may makakita sa atin na katrabaho natin. Sa sinabi ng binata ay agad siyang pumasok sa sasakyan. Pinagmasdan niya ang binata pagkatapos isuot ang seatbelt. Nakapagpalit na ito ng damit mula sa uniform na suot kanina. Saan ka nakatira, Cornelia? Tanong ni Gabriel. Sa Pasig pa ako, pero kahit dyan mo na lang ako ibaba sa sakayan ng jeep, baka kasi maipit ka pa sa traffic. Ngumiti lang ang binata. It's fine, wala naman akong ibang gagawin ngayon. Kung ganun, salamat. Kamusta pala ang first day mo? Bumuntong hininga ito. Boring. Wala akong ibang ginawa kundi magmap ng sahig. Magtapon ng basura, magmap ulit ng sahig. Paulit-ulit lang. Bahagya siyang natawa. Yun naman talaga ang trabaho ng janitor. That's why I told you it's boring. Ayoko nang paulit-ulit ang ginagawa. Baka kasi sinusubukan ng lolo mo sa ganyang gawain kasi, napahinto siya upang pigilan ang gustong sabihin. Kasi what is it, Cornelia? Kinagat niya ang ibabang labi. Kasi tamad ka? Nakaawang ang mga labing bumaling sa kanya si Gabriel. Nakahinto ang sasakyan dahil sa stoplight. You think tamad ako? Gusto mo ng honest na sagot? Of course. Hindi mo ako ipapatanggal sa trabaho? Paano naman kita ipapatanggal sa trabaho? I'm just a mere janitor right now, am I? And besides, we're friends, Cornelia. Well, napansin ko kasi na tamad kang kumilos, Gabriel. Kahapon ako pang pina-order mo ng breakfast mo. Ang dali-dali lang naman nun.
Ikaw ang inutusan kong umorder ng breakfast ko kahapon dahil gusto kong makita kung anong klaseng empleyado meron sa hotel. But I'm not lazy, Cornelia. Ayoko lang gawin yung mga gawain na hindi ginagamitan ng utak. Naboboard ako. Ganon? Yeah, I hate doing the same things over and over again. Mabilis ako mabore sa isang gawain. I like my mind stimulated all the time. So I hate doing household chores and labor work. Gusto ko yung mga trabahong laging na-challenge ang utak ko. Siguro ang talino mo, no? Tapos sa Amerika ka pa nag-aral. Naririnig ko sa manager namin na sa Amerika ang anak at apo ni Mr. Lopez eh. I lived in the US for 20 years. Bata pa ako nang mag-migrate kami doon ng pamilya ko. This week lang ako umuwi dito sa Pilipinas. Buti marunong ka mag-Tagalog. Wala ka ring accent ha? Mom forced me to speak Tagalog at home. Marami rin kaming kaibigang Pinoy sa US. Anong course mo saka saang university ka nag-aral? Teka, sorry, ang dami kong tanong. Pwede namang hindi mo sagutin ang mga yon. Ngumiti si Gabriel. No, it's fine. I took up business degrees at Harvard, then philosophy and economics at NYU. Wow, ang dami. Siguro wala ka nang ginawa kundi mag-aral, Gabriel. Natawa ito. Hindi naman. Mabilis ko lang kasing natatapos sa mga kinukuha kong course. Ilang taon ka na ba? 28. Ikaw, Cornelia? 27. Wow, matanda ka lang sa akin ng 1 year pero ang dami mo nang natapos na kurso. Sana all. Pahingi naman ng kahit isang prinsel dyan, Gabriel. Pabirong bumaling siya sa lalaki. I told you, ayaw ka lang nang nababakante ang utak ko. How about you? Anong tinapos mo? Maliit siyang umiti. Senior high lang tapos vocational course sa TESDA, housekeeping. Hindi ka na-college? Hindi. Gusto ko sana kaso mas kailangan ko magtrabaho para suportahan si nanay. May hika kasi siya. Madalas siyang atakihin kapag napapagod kaya pinahinto ko na sa trabaho. Nasa bahay na lang siya ngayon, nagbabantay ng maliit na sari-sari store namin. Saka na lang ako babalik sa eskwela kapag nakaipon na. How about your father, Cornelia? Where is he? Maagang namatay si Papa, kaya kami lang ang magkasama sa buhay ni nanay. I'm sorry about your father. Tipid siyang ngumiti sa lalaki. Salamat. Oo nga pala, sino pang nakakaalam na apo ka ni Mr. Lopez? The manager knows. Siya ang nagre-report kay Lolo tungkol sa trabaho ko. Sinabi sa kanya ni Lolo na kapag hindi maayos ang pagtatrabaho ko, ifa-fire niya ako. Nako, dapat pala galingan mo mag-map ng mga sahig. Nakangising gumaling siya rito. Kayang-kaya mo yan. Malaki naman ang braso mo, Gabriel. Really, Cornelia? Bakit naman napunta ang usapan sa braso ni Gabriel? Kastig ko sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nakangisi tuloy na bumaling sa kanya ang lalaki. Thanks, Cornelia. You're welcome. Bigla ay nahiyang wika niya. Mabuti na lang at umandar na ang sasakyan at naging abala si Gabriel sa pagmamaneho. Ilang sandali pa, nakarating sila sakaling sinabi niya sa binata. Dito mo na lang ako ibaba, Gabriel. Kasi sa looban pa yung bahay namin. Hindi kasya tong SUV mo. Malapit na lang naman yun. Nilalakad ko lang papasok. O kaya sumasakay ako ng tricycle minsan. Anya sa lalaki. Will you be safe walking alone? Oo naman. Kahit madaming tao, safe naman ako dito sa amin. Salamat sa paghatid sa akin, Gabriel. Ngumiti ang binata. You're welcome. See you tomorrow, Cornelia. Kinabukasan, nakasabay niya si Gabriel papasok sa staff room. Good morning, Cornelia. Nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Good morning din, Gabriel. Good luck sa trabaho. Ikaw din, galingin mo sa trabaho. Sana hindi ka mabore. Bahagya itong natawa bago kumaway sa kanya. Pagdating ng lunch break, nabigla si Cornelia nang pumasok si Gabriel sa cafeteria. Kahapon kasi ay wala ito. Pagkatapos kumuha sa counter ng pagkain ay dumiretso ito sa mesa kung nasaan siya. Pwede ba akong makishare ng table, Cornelia? Nakangiting tanong ni Gabriel. Naku, oo naman, Gabriel. Si Ana ang sumagot habang siya ay nakatingin lang sa lalaki. Cornelia? Untag ng binata. Oo, sige lang. Malaki naman tong mesa. Hay nako, si Cornelia, natulala ata. Tukso ng katabing si Ana. Crush ka ata nito, Gabriel? Nanlaki ang mga mata niya. Hoy, anong crush? Hindi
Huwag kang maniwala sa babaitang yan, Gabriel. Natawa ang binata. Single ka pala, Cornelia? Oo. Juicy kasi ang si Cornelia, Gabriel. Di basta-basta nagpapaligaw. Sagot naman ni Ana. Siyempre, ang hirap ng buhay. Magdadagdag pa ba ako ng sakit ng ulo? Kaya dapat lang na maging juicy. Anyway, kumain na tayo. Bumaling siya kay Gabriel at ngumiti. Gumanti ng ngiti ang binata bago nagsimula sa pagkain. Anong tawag sa ulam na to? It's good. Wika ni Gabriel maya-maya. Menudo yan. Huwag mo sabihin hindi mo alam. Tila nagulat na tanong ni Ana sa lalaki. Bago pa makasagot si Gabriel ay bumaling si Cornelia kay Ana. Nako, nagbibiro lang yan si Gabriel. Ang ibig niya sabihin, nakalimutan niya yung pangalan ng ulam sa sarap. Oo. Ang sarap nitong menudo. Bigla ko nakalimutan kung anong tawag dahil sa sarap. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na menudo. Sakay naman ng binata. Masanay ka na, Gabriel. Masarap talaga magluto yung mga chef dito sa hotel. Kahit pagkain naming mga staff masasarap, hindi binabasta-basta lang. Sagot ni Ana na tila naniwala sa palusot ng binata. Ang bait naman pala ng management ng hotel na to. Komento ng lalaki. Oo nga eh. Sana ganito pa rin kahit hindi na si Mr. Lopez ang CEO. Narinig ko kasi kina ma'am na malapit nang bumaba si Mr. Lopez bilang CEO at papalit sa kanya yung apo niya. Sana kasing bait niya yung apo niya. Ani Ana. Nasamid si Cornelia sa iniinom na tubig dahil sa narinig. Sorry. Mabilis na wika niya sa dalawang kasama. Okay ka lang? Baling sa kanya ni Ana. Oo, okay lang. Napahinto siya nang isang tisyo ang lumapat sa baba niya. Masuyong pinunasan ni Gabriel ang nabasang parting yon ng mukha niya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ginawang yun ng binata. Salamat Gabriel. Bumalik sa normal ang dibdib niya nang bawiin nito ang tingin at bumaling sa kasama niyang si Ana. Don't worry. Kahit naman bumaba na si Mr. Lopez sa posisyon, I don't think papayagan niya magbagong pamamahala sa hotel. Ani Gabriel. Napatango si Ana kay Gabriel. Sa bagay, sana nga tama ka. Ngumiti si Gabriel at bumalik sa pagkain. Ganoon din sila ni Ana. Nang hapong yon, muli ay nadaanan si Cornelia ni Gabriel habang pauwi. Tulad kahapon, pilit siyang isinabay nito sa kotse nito. How's your day at work, Cornelia? Normal lang naman. May masungit lang na guest kanina. May gamit siyang hindi mahanap. Muntik pa ako mapagbintangan na kinuha ko. Nagsalubong ang kilay nito. Did you raise it to the manager? Hindi naman na umabot doon. Nahanap din ng guest yung alahas niya. Saka normal na rin naman yun. May mga ganun talagang guest. Once I become the CEO, I will ban rude guests from the hotel. Ani Gabriel. Grabe naman. Baka naman maubos ang customer niyan, Gabriel. Pabirong wika niya. Ngumiti ito. That hotel will thrive with my leadership, Cornelia. Ikaw, kumusta ang araw mo, Gabriel? Boring. I did the same thing I did yesterday. Napanguso ang dalaga nang maalala ang naging lunch nila. Next time pala, iwasan mong mag-English sa harap ng mga katrabaho natin. Nagdududa sila sa'yo, lalo na si Ana. Really? Oo, wala naman kasi talaga sa itsura mo na janitor ka. Nako, buti na lang din talaga, wala kang accent. Thank you for saving me earlier. Don't worry, lagi ako magtatagalog. Pwede ka naman mag-English sa akin. Don't worry, kahit hindi ako college graduate, confident naman ako mag-English. Pumasok din ako sa BPO company pero hindi ako nagtagal kasi sobrang toxic. Buti na lang talaga nakapasok ako dito sa hotel nyo. Yes, buti na lang nandito ka sa hotel, Cornelia. Nakangiting wika ni Gabriel bago sumalyap sa kanya at nag-angat ng kilay. Kanina, nasamid ka nang nabanggit ni Ana yung tungkol sa apo ni Lolo. Why? Hindi ka naniniwala na mabait ako? Hala, naniniwala ako na mabait ka tulad ng lolo mo, Gabriel. Hindi mo naman ako kakaibiganin kung hindi ka mabait. Nasamid lang ako kanina kasi, syempre, yung binanggit niyang apo, hindi niya alam na nasa harap niya lang. Mahinang natawa si Gabriel. How about yung sinabi niya na single ka at choosy pagdating sa lalaki? Totoo ba yun? Oo, single ako. Hindi ko naman kasi priority ang love life na yan. Mas gusto kong mag-aral.
Ngayon naman, gusto ko mag-focus sa trabaho, makaipon ng pera, at kalaunan bumalik sa pag-aaral. Wala rin naman ako nakikitang lalaki na magpapatibok sa puso ko. Kaya siguro single pa rin talaga ako. Ano bang type mo? Una sa lahat, syempre yung hindi babaero. Yung loyal sa akin. Paano kung nagkaroon ng mga babae before, pero nung nakilala ka, loyal na sa'yo? Pasado ba yun sa'yo, Cornelia? Pag-iisipan ko pa. Depende kung gaano ka loyal sa akin. Bukod sa loyal, ano pa? Matalino, masipag, tapos mabait. Saka syempre may tsura din kahit papano. Mayaman ayaw mo? Depende kung gaano kayaman. Pag yung mga tulad mo, nako, pass. Ayoko ng unreachable na jowa. Tapos baka laitin pa ako ng mga kamag-anak. Mas gusto ko yung ka-level ko lang. Basta masipag. Yun ang pinaka-importante para sa akin. Masipag at responsable. Masipag ako ah. Bigla ay baling sa kanya ni Gabriel. Pinipili ko lang yung mga gusto kong gawin. Pero masipag ako at responsable. Kaya kong makatapos ng isang business proposal sa isang gabi. Nakangiting bumaling si Cornelia rito. Wala naman ako sinabing tamad ka, Gabriel. Sinabi mo kaya nung isang araw? Binawi ko naman pagkatapos mong mag-explain. Ngumiti ito. Good at we're clear on that, Cornelia. Bakit naman big deal sa kanya kung isipin ko na tamad siya? At bakit sa kanya napunta yung usapan? Anya sa isip. Ikaw, ano palang type mo sa babae? I realize I really don't have a particular type, Cornelia. Talaga? Magkakagusto ka naman kaya sa isang pangit at mahirap? Kung sa kanya tumibok ang puso ko, then bakit hindi? Besides, there is no ugly in this world. Beauty is subjective, Cornelia. You know that famous saying? Beauty is in the eye of the beholder. Nakaramdam siya ng pagkamangha sa sinabi ng binata. Hindi ka naman pala tulad ng ibang lalaki na puro panlabas na anyo lang ang tinitingnan. Hindi naman ako nagmamalinis, Cornelia. I had flings before. I got easily attracted to pretty girls before. But when I finally fell in love, all the other girls became irrelevant. Wala nang ibang pinakamaganda sa akin kundi yung babaeng gusto ko. Teka, may gusto kang babae? Nabiglang tanong niya. Oo, meron. Baling sa kanya ni Gabriel at ngumiti. Nakilala ko siya pag uwi ko dito sa Pilipinas. Sandali siyang natigilan, subalit nang makabawi ay agad siyang ngumiti. Swerte naman pala ng babaeng yon. Imagine, na-inlove sa kanyang gwapo at matalinong future CEO ng Imperial Crest Hotel. Siguro ang ganda-ganda ng babaeng yon. Oo naman, sobrang ganda. Sa pagkakataong yun ay nagtagal ang tingin sa kanya ng binata. Huwag mo akong masyadong tingnan. Baka isipin ko nagagandahan ka rin sa akin, Gabriel. Pabirong wika niya. Maganda ka naman talaga, Cornelia. Sus, ng bola pa. Sige na, diretso na ang tingin sa kalsada. Mahina itong natawa bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Ilang sandali pa, nakarating sila sa tapat ng kalye kung saan siya nakatira. Muli ay nagpasalamat siya kay Gabriel sa paghatid nito sa kanya. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, madalas siyang isabay ni Gabriel pauwi. Dahil doon, lalo niyang nakikilala ang binata at lalo silang napapalapit sa isa't isa. Habang nasa biyahe ay kung ano-ano ang napag-uusapan nila. Hindi nga niya namalaya na 2 linggo na ang nakalipas mula nang magtrabaho si Gabriel sa hotel. Daan muna tayo ng mall bago umuwi mamaya, Cornelia. Yaya sa kanya ni Ana pagdating ng break time nila sa trabaho. Sweldo kasi nila ng araw na yon. Sorry, Ana, next time na lang. Kailangan kong umuwi agad eh. Anya sa babae. Ang totoo ay sabay na naman silang uuwi ni Gabriel ng araw na yon. Nakapangako siya sa binata na ililibre niya ito ngayong sahod dahil sa araw-araw na paghatid nito sa kanya pa uwi. Nagdududa na ako sa iyo ah. Bakit lagi kang umuwi agad? May boyfriend ka na ba, Cornelia? Panguusisa ni Ana. Wala no. Bukas na lang, day off natin. Bibili rin kasi ako ng gamot ni nanay. Ayaw man niyang magsinungaling sa babae, hindi niya pwedeng sabihin dito ang tungkol kay Gabriel. Nang mag-out siya sa trabaho, sa halip na lumabas ng hotel, ay sumakay siya ng elevator patungo sa basement parking. Pagdating doon ay naghihintay na sa kanya si Gabriel. Bakit palingalinga ka kanina? Tanong ng binata pagpasok niya sa sasakyan nito.
Baka kasi may makakita sa atin. Para naman kasi tayong mga vigilante na nagtatago. Nagtataka na nga si Ana sa akin eh. Lagi daw ako maagang umuwi. If you trust her, you can tell her the truth about me, Cornelia. Ani Gabriel sa kanya. Talaga? Oo naman. Ayoko nahihirapan ka dahil nagsisinungaling ka sa kaibigan mo. Natouch siya sa sinabing yun ng binata. Hindi na. May pagkamadadal yun kaya baka masabi niya sa iba. Sumahod ka rin ba ngayon? Yeah, 10,000 for 2 weeks of working. Nakangusong reklamo nito. Ano ka ba? Malaki pa nga yun, Gabriel. Sa ibang hotel, minimum lang talaga, wala pang benefits. Dito, may medical insurance at free meal pa araw-araw. I can't believe na ganito kababa ang sahod dito sa Pilipinas. Palatak ng binata. Kaya nga yung iba napipilitan mag-abroad. Gusto ko nga rin kaso ayokong iwan mag-isa si nanay. Nagkakasya naman kahit papano ang sahod ko dito sa hotel, pati yung kita sa sari-sari store sa mga gastusin namin. Wait till I become the CEO, Cornelia. I'll promote you as manager. Bahagya siyang natawa. Paano mo naman ako gagawing manager hindi naman ako graduate, Gabriel? Well, you have the experience. At pwede ka rin pag-aralin ng kumpanya habang nagtatrabaho. Dito lang naman sa Pinas kailangan ng college degree bago maging manager. In the US, you can be a manager kahit high school graduate ka lang, as long as you have leadership skills and experience. Talaga? Grabe, ang lakas ko naman pala sa future CEO ng hotel. Pabirong sagot niya. Natawa si Gabriel. Saan mo pala gustong kumain? Oo nga pala, ililibre kita ngayon. Pero okay lang ba wag sa masyadong mahal? Sabi mo mahilig ka rin sa pizza, di ba? Pwede na ba sa Shakey's o kaya Pizza Hut, ganon? Don't worry, I'll be the one treating you today, Cornelia. Wala naman akong paggagamitan nitong sahod ko ngayon Hindi na, nagsabi ako na ililibre kita. So ako ang magbabayad ng kakainin natin. Don't worry, nakabudget na rin yung pangkain natin ngayon. Sa huli ay nagpunta sila sa isang sikat na pizza parlor. Sa halip na sa harap niya maupo ay tumabi sa kanya si Gabriel. Bakit dito ka sa tabi ko nakaupo? Tanong niya sa lalaki. Ayaw mo akong katabi? Baling nito sa kanya. Ha? Hindi naman. Mabaho ba ako? Naligo naman ako bago lumabas ng hotel Anong mabaho? Ang bango mo kaya? Hindi napigil ang sagot niya. Bakit parang ayaw mo akong katabi? Nagtanong lang po ako. Sige na, dito ka na. Ngumiti ito. Ilang sandali pa ay dumating ang order nila. Masaya silang kumain ng binata. Napansin niya ang pagiging maasikaso sa kanya ng lalaki. Sa gitna ng pagkain ay humarap sa kanya si Gabriel. You have hot sauce on your lips, Cornelia. Kasunod niyon ay naramdaman niya ang daliri nito sa sulok ng mga labi niya. Pinunasan nito ang hot sauce doon at dinala ang daliri sa bibig niya. Napalunok siya kasabay ng pagwawala ng puso. Cornelia, hindi ka pwedeng makagusto kay Gabriel. Boss mo siya, okay? Magkaibigan lang kayo. Langit at lupa ang pagitan niyo. At may babae na siyang gusto. Anya sa sarili. Okay ka lang, Cornelia? Untag ni Gabriel. Oo naman. Bakit naman hindi ako magiging okay? Namumula ang pisngi mo. Bahagya siyang natawa. Naiinitan kasi ako. Ang anghang ng sauce. Inabutan siya nito ng malamig na iced tea. Nagpasalamat siya. Hindi lang talaga mabait ang binata. Gentleman din ito. Patapos na sila ni Gabriel sa pagkain nang lapitan sila ng isang crew ng pizza house. Excuse me, sir, ma'am. Pwede ko ba kayong maistorbo? Tanong ng crew. What is it? Ani Gabriel. Anniversary po kasi nitong store, sir. Kung okay lang sa'yo, pwede bang kunin namin kayo ng picture ng girlfriend nyo, tapos ipopost dito sa bulletin? As a compensation po, we will give you a free box of pizza. Natigilan si Cornelia sa sinabi ng crew. Bago pa niya maitama ang akala nito ay sumagot na si Gabriel. Sure, no problem. Thank you, sir. Sige po, post na po kayo ni ma'am. Yung medyo sweet po sana. Utos ng crew na itinaas ang hawak na Polaroid camera. Okay na ba to? Tanong ni Gabriel sa crew kasabay ng pag-akbay nito sa kanya. Humilig pa sa kanya ang binata, dahilan upang magdikit ang mga ulo nila. Halos mabingi naman si Cornelia sa lakas ng tibok ng puso niya. Okay na, sir.
Sagot ng crew at kinuhanan sila ng larawan. Ano yun? Bakit ka pumayag? Kastigo niya kay Gabriel pag alis ng crew. Ngumisi ang binata. Sayang yung free pizza, Cornelia. Picture lang naman. Nakakahiya, hindi naman tayo mag-boyfriend eh. Hindi ka ba nailang na napagkamalan akong girlfriend mo? Bakit naman ako maiilang? Maganda ka naman. Ikaw, nahihiya kang mapagkamalang girlfriend ko? Hindi, ako pa talaga mahihiya ang gwapo-gwapo mo. Kahit sinong babae, gugustuhin kang maging boyfriend. Really? Kahit ikaw, Cornelia? Siyempre, hindi ako dahil magkaibigan lang tayo. Hindi ako papatol sa kaibigan, lalo na at future boss ko pa. At ayoko sa lalaking may ibang babae ng gusto. Sunod-sunod na wika niya. Ako mang magsasalita si Gabriel nang bumalik ang crew dala ang isang box ng pizza. Pagkatapos kunin yon ay nagbayad na sila ng bill. Next time ako naman ang manilibre I will treat you to fine dining. Ani Gabriel. Hindi mo naman kailangan gawin yon, Gabriel. But I want to. Please, Cornelia. Nagangat siya ng kilay. Nagpapakyut ka bang lalaki ka? Effective ba? Sige na, ilibre mo ako next time. Pero wag dun sa mahal Kahit sa fast food mo lang ako ilibre, ayos na ako. Alright, kung saan mo gusto. Oh, sa'yo nitong free pizza natin, ipasalubong mo sa nanay mo. Nakangiting wika nito. 2 araw ang lumipas. Nagla-lunch si Cornelia nang imbitahan siya ng katrabaho na dumalo sa birthday celebration nito pagkatapos ng shift nila. Cornelia, sumama ka na sa amin mamaya. Umuo na sila Mara Pati tong si Gabriel pupunta rin. Saka magpapasundo ako sa multicab ng pinsan ko para hindi na tayo mamasahe. Pangungumbinsi ni Efren sa kanya. Pupunta ka? Tanong niya kay Gabriel na kasama niya sa mesa. Wala si Ana dahil absent ito ng araw na yon. Ngumiti ito. Oo, inibitahan ako ni Efren kaninang umaga. Sama ka rin, please. Madalas ay hindi siya sumasama sa mga katrabaho kapag hindi kasama si Ana. Subalit sa pagkakataong yun ay tumango siya kay Gabriel. Sige na nga. Ramawak ang ngiti ng binata bago ipinagpatuloy ang pagkain. Pasado 5:00 ng hapon, nakarating sila sa bahay ng katrabaho. Huwag kayong mahiya marami akong pinaluto. Wika ni Efren nang ihain nito sa malawak na mesa ang mga pagkain. May afritada, pansit, lumpiang Shanghai at suman doon. Oh, may minuto pala. Anunsyo ni Gabriel. Sabay-sabay na bumaling ang mga katrabaho sa binata. Afritada yan pare, hindi menudo. Ani Efren sa lalaki. Magkamukha naman kasi yung menudo at afritada. Akala ko rin menudo to. Wika ni Cornelia upang ipagtanggol ang binata. Bumaling sa kanya si Gabriel at humuso. Pasimple siyang ngumiti sa lalaki. Hindi na rin nagkomento ang mga kasama nila dahil naging abala ang mga ito sa kanya-kanyang kuha ng pagkain. Anong gusto mo, Cornelia? Tanong ni Gabriel sa kanya. Pansit na lang, nakakain ako kaninang lunch. Hindi pa ako masyadong gutom. Ngumiti ang binata at ikinuha siya ng pagkain. Naku, ang sweet naman ni Gabriel. Tukso ni Efren nang mapansin ang ginawa nito. Sinundan pa yon ng tuksuhan mula sa iba pa nilang mga kasama. Kayo napansin ko na close kayong dalawa. Naniligaw ka ba kay Cornelia, Gabriel? Ani Mara. Hindi magkaibigan lang kami ni Gabriel. Sagot agad ni Cornelia. Tologo bo? Walang something? Gabriel, hindi mo ba crush tong si Cornelia? Patuloy na pangiintriga ni Mara. Crush ko. Nakangising sagot ni Gabriel sa mga ito. Lalong umugong ang tuksuhan. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Tumigil kayo, nangaasal lang yan si Gabriel. Magkaibigan lang talaga kami. Huwag ka nang mag-deny, bagay naman kayo ni Gabriel, Cornelia. Ani Mara. Crush ko yung si Gabriel pero kung sa'yo siya mapupunta, okay lang naman, Cornelia. Wika naman ni Stella. Lihim na napailing si Cornelia. Kung alam niyo lang kung sino talaga si Gabriel, ewan ko lang kung masabi niyo pa yan. Anya sa isip. Nang bumaling siya sa binata ay nakangisi ito sa kanya. Pabiro niya itong inirapan. Mabuti at muling naging abala ang lahat sa pagkain. Mahigit 1 oras ang nakalipas, nagpaalam na sila ni Gabriel sa mga kasama na wala pang balak magsiuwi. Magiinuman pa ata at magbivideoke.
Gabriel pare, ingatan mo yan sa Cornelia ha. Iuwi mo ng maayos sa bahay nila. Huwag mong ibibiglang liko. Bilin ni Efren na ikinainit ng mukha ng dalaga. Oo naman, huwag kayong mag-alala. Safe sa akin tong si Cornelia. Inakbayan pa siya ni Gabriel sa harap ng mga katrabaho nila. Paglayo nila sa bahay ay bumaling sa kanya ang binata. Ano yung biglang liko, Cornelia? Bakit bigla kang namula nung sinabi yun ni Efren? Biglang liko? Motel ang ibig sabihin nun. Really? Yun pala yun? Natatawang wika ni Gabriel. Loko-loko yung sina Efren eh. Tapos ikaw naman ginagatungan mo pa imbes na ilinay ang mga panunukso nila. Iniisip tuloy ng mga yun na may something sa ating dalawa. Hayaan mo na silang mag-isip ng kung ano. Single naman ako, single ka rin naman. Saka tama naman sila, bagay tayo. Maganda ka, gwapo ako. Kapag lagi mong i-deny, iisipin lang nila na guilty ka. Hindi ka na nag-aalala na baka makarating to sa babaeng gusto mo? E di okay para malaman ko kung magsaselo siya. Ngisi ni Gabriel. Natawa siya. Sira, paano naman kung makarating din kay Mamina, tapos sabihin niya sa lolo mo, mamaya isipin nila pumapatol ka sa hamak na chambermaid. Huminto ito sa paglalakad at seryosong humarap sa kanya. Hindi naman matapobre si lolo. Look, pinagtrabaho niya nga ako bilang janitor, di ba? And there's nothing wrong with your job, Cornelia. Kaya wag mong hinahamak ang trabaho mo. Your job is as important as any other job. You know what? Simula nung magtrabaho ako bilang janitor, na-realize ko kung gaano ka-importante ang trabaho ng janitor, ng housekeeper, ng buong utility department. Kayo ang dahilan kung bakit successful ang hotel ni Lolo. Nag-init ang puso niya sa sinabi ng binata. Salamat, Gabriel. Gumanti ito ng ngiti. Kasabay niyon ay tumunog ang cellphone nito. Si Lolo, sagutin ko lang. Anito matapos kunin ang cellphone. Hello, Lo. I can't join you for dinner. Kumain na ako sa birthday ng katrabaho ko. Ani Gabriel sa kausap. Pagkatapos nitong ibaba ang cellphone ay bumaling to sa kanya. Come on, ihahatid na kita, Cornelia. Hindi na, isang tricycle na lang ang pauwi sa amin mula rito. Parang ikaw ang dapat kong ihatid kasi hindi mo yata alam kung paano bumalik ng hotel. Magpapasundo na lang ako sa labas ng compound nyo, kaya ihahatid na kita, Cornelia. Kaya ko naman na, Gabriel. I know, pero gusto kong ihatid ka. Sige na, please. Pakiramdam niya ay may natutunaw sa dibdib niya kapag nakikiusap si Gabriel. Kaya sa huli ay umuo siya. Oo na, sige na po, ihatid mo na ako. Sumakay sila ng tricycle pauwi sa bahay nila ng ina. Dahil masikip ay magkadikit sila sa loob. Anong shampoo mo, Cornelia? Tanong ng binata. Ha, bakit? Mabaho ba? No, ang bango mo nga eh. Hinawakan nito ang ilang buhok niya at inamoy yun. Nagwala na naman ang puso niya. Niloloko mo na naman ako eh. Amoy usok na kaya ako. No, mabango talaga. Nakaka-addict. Salamat. Gusto mo rin ng shampoo ko? Natawang umiling ito. Hindi bagay sa akin ng strawberry. Gusto ko lang kapag naaamoy sa'yo. Bumaling siya sa binata at pabiro itong inirapan. Ewan ko sa'yo, Gabriel. Umalingaw-ngaw sa loob ng tricycle ang tawa ng binata. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa tapat ng bahay nila. Dahil nasa tindahan ng kanyang ina ay agad nitong nakita si Gabriel. O Cornelia, may kasama ka. Gulat na wika ng ina nang bumaling sa binata. Nay, si Gabriel po pala. Manliligaw mo anak, ang gwapo ah. Nako, hindi po nay, boss ko yang si Gabriel. Kung manliligaw po ba ako, pwede po ba? Tanong ni Gabriel sa ina. Nanlaki ang mga mata niya habang lumawak naman ang ngiti ng ina. Aba, oo naman, walang problema. Basta maayos ang hangarin mo sa anak ko. Naku nay, nagbibiro lang po si Gabriel. Huwag niyong seryosohin yan. Saka uuwi na po siya. Uuwi ka na agad, iho? Bakit hindi mo muna siya pakainin, Cornelia? Nakaluto na ako ng hapunan. Hindi na po, tita. Kailangan ko na ring umalis. Hinatid ko lang po si Cornelia. Nice to meet you again, tita. Sa inyo po pala talaga nagmana si Cornelia. Pareho kayong maganda. Nako, salamat iho. Mag-ingat ka pa uwi ha. Nakangiting sagot ng ina. Ang galing mo ring mambola, no? Ani Cornelia kay Gabriel.
Totoo naman ang sinabi ko. Pareho kayong maganda ng nanay mo. Pinigilan niyang mangiti sa sinabi nito. Sige na, umuwi ka na. Baka nasa labas na ang sundo mo. Mag-iingat ka ha. Ngumiti ito. Thank you, Cornelia. Samantala, paglabas ni Gabriel ng compound kung saan nakatira si Cornelia, ay naghihintay na sa kanya ang driver ng lolo niya. Isang oras ang nakalipas, nakarating siya sa mansyon ng abuelo. Sinamahan niya ito sa hapagkainan kahit nabusog pa siya. Mukhang napalapit ka na sa mga katrabaho mo, iho. Komento ng matanda nang banggitin niya rito ang pinuntahang birthday celebration ng katrabaho. Ngumiti siya sa abuelo. They're good people, lolo. Masisipag pa at dedicated sa trabaho. Wala po akong naririnig na reklamo mula sa kanila patungkol sa trabaho. Lahat sila gusto ang pamamahala mo, lolo. Leadership is a two-way street, apo. Kapag maayos ang pag-aalaga sa mga empleyado, makakasiguro ka na magtatrabaho sila ng maayos para sa'yo. That's why you have to take care of every employee in our hotel. You have to understand their needs and their motivation in life, so you will know you can take good care of them. Hindi lang dapat na guest at customers ang inaalagaan natin, kundi maging ang mga empleyado natin, iho. I understand, lolo. Thank you for putting me in the utility department and making me work as a janitor. Mabuti, iho. Now that you already understand why I had to let you experience that kind of work, you can now stop working there. Umiling siya sa abuelo. No, lolo. I want to stay as a janitor for a while. Nagangat ito ng kilay. Is there a reason behind that, iho? I know how you hate labor work. Tumikim siya bagong humiti. Well, I met someone. She's a housekeeper at the hotel. Kaso mukhang hindi niya pa ako gusto. Really? Hindi ko gusto? Baka naman dahil akala niya janitor ka lang. No. Alam niya na apo mo ako, lolo. Siya lang ang nakakaalam sa mga katrabaho namin. Hindi niya ako type dahil ayaw daw niya sa mayayaman. Natawa ang abuelo niya. Bakit hindi mo ligawan? Teka, marunong ka ba manligaw? Of course, lolo. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo para makapanligaw. Oh, well, ipakilala mo sa akin ng babaeng yan. I want to meet her soon. Naaaliw na wika ng abuelo sa kanya. Pagkatapos niyang kausapin ng matanda ay dumiretso siya sa silid. Nagpa siya siyang tawagan si Cornelia upang ipaalam dito na nasa bahay na siya. Ilang ring ang narinig niya sa kabilang linya bago sinagot ni Cornelia ang tawag. Gabriel? Anong babae mula sa kabilang linya. Kusa siyang napangiti nang marinig ang boses nito. Hi, Cornelia. Nakauwi na ako. Actually, kanina pa, pero kinausap ako ni lolo. Mabuti naman. Sorry, kailangan ko munang ibaba tong tawag. Kumunot ang noo niya nang mapansin na may kakaiba sa boses nito. Cornelia, are you okay? Nandito kami sa ospital ngayon. Inatakot kasi si nanay ng hika. Agad na binalot ng pag-aalala ang dibdib niya. What? Isang ospital. Pupuntahan kita. Hindi na, Gabriel. Stable naman ang lagay ni nanay. Please, Cornelia, let me go there. Bumuntong hininga ito at binanggit ang pangalan ng ospital. Alright, wait for me, Cornelia. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ay mabilis siyang nag-ayos. Saan ka pupunta, Gabriel? Tanong ng abuelo nang abutan niya itong nagtsatsaa sa sala. I'm going to the hospital, lolo. Nandun si Cornelia. Inatake ng hika nanay niya. Mag-iingat ka, iho. Biri ng matanda. Samantala, kasalukuyang kausap ni Cornelia ang doktor sa loob ng emergency room ng ospital na pinagdalhan niya sa ina. Ayon sa doktor ay ayos na ang lagay nito, subalit kailangan pa itong obserbahan ng ilang oras bago sila pauwiin. Nakaupo siya sa tabi ng ina nang tumunog ang cellphone. Mula sa screen ay nakita niya ang message ni Gabriel. Nay, lalabas lang ako saglit. Nasa labas kasi si Gabriel. Paalam niya sa ina. Paglabas niya ng emergency room ay agad niyang natanaw si Gabriel sa entrance ng ospital. Cornelia. Agad siyang nilapitan ng binata. Baka sa gwapong mukha nito ang pag-aalala. Kamusta nanay mo? Maayos na ang lagay niya, Gabriel. Inaobserbahan na lang sa loob. Hindi ko ina-expect na pupunta ka talaga. I'm worried about you. Sagot nito. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Salamat.
Pasensya na ha. Ang dami na ring tao sa loob ng emergency room kaya hindi na yata pwedeng pumasok ang ibang tao. Hindi ba ihakit sa kwarto ang nanay mo? Hindi na, wala daw available na room ngayon. Alam mo na, ganito talaga sa public hospital. Sa kasabi naman ng doktor okay na si nanay. Makakauwi na rin siya bago matapos ang gabi. Ngumiti si Gabriel. Mabuti naman at maayos na si tita. Oo, nagpanik lang talaga ako kaya dinala ko na sa ospital. Pasensya na, pati ikaw na papunta rito. Hinawakan nito ang kamay niya. It's fine, Cornelia. I came here because I want to make sure you're okay. Nagwala ang puso niya sa narinig. Okay naman kami, Gabriel. Pwede ka nang umuwi. Pasensya na sa abala. Makakauwi ngayong gabi ang nanay mo, hindi ba? Hintayin ko na kayo. May dala akong sasakyan. I will drive you home. Hindi na, Gabriel. Pwede namang umarkila na lang kami ng masasakyan pa uwi. Please, Cornelia. I want to help. We're friends, right? Bakit ka pa magre-rent ng sasakyan Nandito naman ako. Ayos lang sa'yo na maghintay dito sa labas. May pasok pa bukas. It's fine with me. Really, Cornelia. I will wait here. Okay, sige na nga. Salamat. Ngumiti ito. Good. May gusto ka bang kainin? Coffee? There's a cafe nearby. Hindi naman ako gutom. Ikaw, bumili ka ng kape para may mainom ka habang naghihintay dito. Nang magpaalam si Gabriel na bibili ng kape ay binalikan niya ang ina. Pagbalik niyang muli sa labas ay naroon ng muli si Gabriel. Inambot nito sa kanya ang isa sa 2 paper cup na hawak nito. Ayoko magkape, Gabriel. Hindi to kape, tsa to. Para bumuti ang pakiramdam mo. Ngumiti siya at tinanggap yon. Naupo sila sa bakanteng bench sa labas ng emergency room. Huwag ka munang pumasok bukas para makapagpahinga ka, Cornelia. Bala ko nga umabsent bukas. Ngumiti ang binata. Ako nang bahalang magsabi sa manager na hindi ka makakapasok. Napanguso siya. Tapos anong iisipin ni Mamina na may something sa atin? Hayaan mo na yung mga iisipin nila. Ewan ko sa'yo, Gabriel. Natatawang sagot niya. Ilang minuto ang lumipas ay iniwan niya ang binata para pumasok sa emergency room. Okay ka lang, Gabriel? Baka anto ka na, pwede ka nang mauna. Anya kay Gabriel nang muli itong balikan sa labas. I'm fine. Ikaw, okay ka lang ba? Hindi ka ba pagod? Mabalik-balik ka dito sa labas at sa loob ng emergency room. Okay lang ako. Masuyong ngumiti ang binata. Cornelia, okay lang sa akin na iwan mo ako dito. It's fine with me. Ako naman ang nag-insist na hintayin kayo, hindi ba? Akma siyang nagsasalita nang lapitan siya ng nurse. Ayon dito ay pwede na niyang isettle ang bill ng kanyang ina. Stay here with your mom. Ako nang bahalang mag-ayos ng bill. Wika ni Gabriel. Hinawakan niya ang braso ng binata para pigilan to. Hindi na, Gabriel. May itinabi naman ako para sa mga ganitong emergency. Itabi mo na lang ang pera mo para sa pambili ng ibang kailangan niyo ng nanay mo. Ako nang bahala dito sa bill. Hinawakan nito ang kamay niya at ngumiti. Parang natunaw ang puso niya. Gabriel, ayokong abusuin tong inalok mang pakikipagkaibigan sa akin. Trust me, wala kang inaabuso, Cornelia. I just really want to help. Salamat. Habang tumatagal ay lalo niyang nakikita kung gaano kabuti si Gabriel. Iniwan siya nito para ayusin ang bill. Ilang sandali pa ay lulan na silang mag-ina ng SUV ni Gabriel pauwi sa apartment nila. Nakakahiya naman sa'yo, iho. Ginawa ka pa naming driver. Anang ginang sa binata. Nasa backseat silang mag-ina dahil inaalalayan niya ito. Habang si Gabriel ay mag-isa sa unahan ng sasakyan. Wala pong kaso yung tita. Sagot ni Gabriel sa kanyang ina. Dahil gabi ay mabilis ang biyahe. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa tapat ng compound kung saan nakatira ang mag-ina. Ihahatid ko kayo hanggang sa bahay niyo. Iiwan ko tong sasakyan dito sa tabi ng kalsada. Wika ng binata. Hindi na, Gabriel. Kilala naman namin ng mga tricycle driver dito. Kaya na namin ni nanay. Tama ang anak ko, Gabriel. Baka kung mapaano pa ang sasakyan mo kapag iniwan mo rito. Sige na, umuwi ka na rin. Anang kanyang ina. Dahil dalawa sila ng ina laban sa binata, ay wala itong nagawa kundi tumango na lang. Kung ganun, mauna na po ako, tita, Cornelia. Mag-ingat ka, Gabriel. Salamat sa tulong mo sa amin ni nanay.
You're always welcome, Cornelia. I-message mo ako kapag nakauwi ka na ha. Pahabol na bili niya rito. Kalahating oras ang nakalipas, nakatanggap siya ng tawag kay Gabriel. Hi Cornelia, nakauwi na ako sa bahay ni Lolo. Mabuti naman. Salamat sa update at pati sa tulong mo sa amin ni Nanay. Ang dami ko ng utang sa'yo. Hindi yun utang, Cornelia. Hindi ako maniningil. Ang bait mo kaibigan. Ang swerte ko na nakilala kita. Swerte pala talaga yung hatid ng pulang panty na nakita ko sa hotel room mo. Pabirong wika niya. Mahinang umungol ang binata, tila nahihiya. Stop reminding me that, Cornelia. Matagal na yun. Nagbago na ako. Oo nga pala. Sabi mo, nakilala mo na ang babaeng seseryosohin mo. Yeah, sigurado na ako na siya ang babaeng gusto kong makasama sa hinaharap. Natigilan siya sa sinabi nito. Talaga? Oo. Curious ka ba kung sino? Lumunok siya. Hindi naman ako chismosa. Basta alam ko, swerte siya sa'yo. Kasi mabuting lalaki ka. Sarap namang marinig na pinupuri mo ako, Cornelia. Totoo naman kasi. Salamat ulit, Gabriel, ha? Sige na, magpahinga na tayo. Good night, Gabriel. Good night, Cornelia. Napahawak siya sa dibdib nang maibaba ang cellphone. Tila may matulis na bagay na tumusok doon dahil sa mga sinabi ni Gabriel tungkol sa babaeng gusto nito. Nang mga sandaling yon, napagtanto ni Cornelia na mahal na nga niya ang binata. Kahit anong paalala niya sa sarili na magkaiba ang mundo nila, ay hindi pa rin niya napigilan ang sariling mahulog dito. Sa kabila ng realisasyon niya tungkol sa nararamdaman ay wala siyang planong magtapat kay Gabriel. Alam niyang wala siyang pag-asa sa binata. Bukod sa magkaiba ang mundo nila, may gusto na itong iba. Kontento na siya na magkaibigan sila ng lalaki. Hindi ko ina-expect na masasali ako sa mga martir na lihim na nagmamahal sa mga kaibigan nila. Pagaknawi ka niya sa isip. Kinabukasan, hindi nga pumasok si Cornelia sa trabaho. Nasa tindahan siya ng hapong yon nang matanaw niya si Gabriel. Lumabas siya para salubungin ng binata. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Ngumiti ang lalaki. Nagwala ang puso ni Cornelia. Pakiwari niya ay lalo pang lumala ang epekto sa kanya ni Gabriel ngayong lubusan na niyang napagtanto ang nararamdaman para sa lalaki. Hi Cornelia, naisip kong dumiretso dito pagkatapos ng trabaho. By the way, nagdala ako ng merienda at prutas para sa nanay mo. Sana hindi ka na nag-abala. Naabala ka na namin kagabi. It's fine. Wala naman akong ginagawa pagkatapos ng trabaho. Kinuha niya ang dala ni Gabriel at iginiya ito sa loob ng bahay. O Cornelia, nandito pala si Gabriel. Naku iho, maraming salamat ulit kagabi. Wika ng ina sa binata. Wala po yun, tita. Kamusta po kayo? Habang kinakausap ng ina ang binata, ay nagtungo siya sa kusina para ihanda ang meriendang dinala nito. Dahil maliit lang ang bahay ay rinig niya ang usapan ng dalawa. Wala sa sariling napangiti si Cornelia. Hindi na siya nagtataka na maging ang ina niya ay nabighani ng binata. Gabriel, magmerienda ka muna. Anya pagbalik sa sala. Inilapag niya ang dalang baso ng juice at box ng pizza. Sige na iho, kakakain lang namin ni Cornelia. Anang ina at bumaling sa kanya. Ikaw na muna ang bahala dito kay Gabriel anak. Ako'y papasok muna sa kwarto at gusto kong mahiga. Tumayo ang ina at iniwan sila ng binata sa sala. Bumaling sa kanya si Gabriel. Ang dami nitong pizza. Hindi mo ako sasabayang kumain, Cornelia? Kumain kasi ako ng banana cue bago ka dumating. Kahit isang slice ayaw mong kumain. Paborito mo rin to, di ba? Inabutan siya ni Gabriel ng isang slice. Mumuso siya at tinanggap ang pizza mula rito. Ito na nga po, kakain na. Ikaw lang ang nakakapagpakain sa akin kahit busog pa ako ah. Pasalamat ka talaga. Pasalamat ako na ano? Nakangising tanong nito. Mahal kita. Ngaling-ngaling isagot niya sa binata. Pasalamat ka, malakas ka sa akin, boss. Sa halip ay pabirong sagot niya bago kinagatan ang hawak na pizza. Natawa si Gabriel. Kamusta pala ang trabaho mo? Tanong niya. As usual, boring pa rin. Even if my eyes are closed, I can mop the whole floor of the hotel. Natawa siya.
Hanggang kailan ka magtatrabaho bilang janitor? Until next month. Gusto na rin kasi akong ipakilala ni Lolo sa board. Natigilan siya. Kung ganoon ay isang buwan na lang pala niyang makakasama si Gabriel. Alam niyang kapag umalis na ito sa trabaho bilang janitor, hindi na niya makakausap ang binata, na nararamdaman na niya ang agwat ng estado ng buhay nila. Magiging CEO ito ng hotel na pinagkatrabahuhan niya. Samantalang siya ay mananatiling isang hamak na housekeeper. Nako, wag mo kami kalimutan kapag CEO ka na ng hotel Baka mamaya magka-amnesia ka. Pabirong wika niya upang pagtakpan ang lungkot na lumukob sa puso. What are you saying, Cornelia? It would be impossible for me to forget everyone. Especially you. Lahat ng detalye tungkol sa'yo. Simula nang nakilala kita, malinaw sa isip ko. So paano makakalimutan kita? Nag-init ang puso niya sa narinig. Oo nga pala, gagawin mo pa ako manager, di ba? Pabirong sagot niya. Bahagyang natawa si Gabriel. If you want, yes. But seriously, Cornelia, don't ever think that I will ever forget you. Hindi yun mangyayari. Makalimutan ko ng lahat, pero hindi ikaw. Nakakatouch naman yan, Gabriel. Salamat dahil kahit paano, special pala sa'yo ng pagkakaibigan natin. Akmang magsasalita si Gabriel nang may sumigaw mula sa tindahan. Teka lang, dito ka muna. Aasikasuhin ko muna yung bumibili. Anya sa binata. Iniwan niya ang lalaki at nagtungo siya sa tindahan. Pag-alis ng dalawang batang bumili ng chichirya, ay nalingunan niya si Gabriel. Sumunod pala sa kanya ang lalaki. Bakit nandito ka? Tapos ka na magmerienda? Tanong ni Cornelia. Tumango ito. How much is this snack? 20? 20 pesos? Tanong nito habang hawak ang isang chichirya. May mga nakasulat na presyo sa mga paninda nila upang hindi malito ang ina sa pagbebenta. Oo, 20 yan. Tapos itong maliit 10 pesos. Magkano kita nyo dito sa tindahan? Depende sa araw. Pero dito namin kinukuha yung pambayad sa kuryente at tubig. Ngumiti siya kay Gabriel. Tara na sa loob. Iiwan mo to? Paano kapag may bumili ulit? Maririnig ko naman sa loob kapag may bumibili. Kailangan ko pa kasi magluto ng hapunan. If that's the case, then I'll stay here, Cornelia. Ako muna magbabantay nitong tindahan habang nagluluto ka. Napakurap siya. Kaya mo? It's just easy as 1, 2, 3, Cornelia. May presyo namang nakalagay sa mga paninda, di ba? Sigurado ka, Gabriel? Yes, magluto ka na ng dinner natin. Dinner natin? Makikikain ka dito sa amin? Ngumiti ito. Gusto kong makakain ng luto mo kaya mamaya na ako uuwi. What would you cook for dinner? Sinigang na baboy. Alam mo yun? Tumango ito. Niluluto yun ni Mom sa States. Paborito kasi ni Dad. Sige na, miss. Magluto ka na. Akong bahala dito sa tindahan mo. Kumindat ito na ikinalundag ng puso niya. Pag nalugi tong tindahan, papalitan mo Pabirong wika niya. Kapag di maayos ang benta ko, papalitan ko tong tindahan yun ng supermarket. Ewan ko sa'yo, Gabriel. Natatawang irap niya sa lalaki. Isa pa nga. Nakangising wika nito. Anong isa pa? Roll your eyes at me again. At bakit? Lalo ka kasing gumaganda kapag nagtataray, Cornelia. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga, magluluto na ako. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako Yes po, but don't worry. I got this. Nakangiting dumiretso siya sa kusina para magluto. Dahil sinabi ni Gabriel na dito ito kakain ng hapunan, ay lalo niyang sinarapan ng luto. Maya't maya ay tinitikman niya ang sabaw ng nilulutong sinigang para masigurong maayos ang timpla niyon. Mahigit kalahating oras ang nakalipas, binalikan niya si Gabriel sa tindahan. Naabutan niyang kausap nito ang isang matandang bumibili. Ang gwapo mo naman, iho. Kaano-ano ka ni Maricel? Tanong ng kapitbahay nilang si Aling Lita sa binata. Future in-law niya po. Ay nako, boyfriend ka pala ni Cornelia? Ang gwapo mong bata Salamat po. Salamat din po sa pagbili. Dito po kayo lagi bumili sa tindahan ni na Cornelia Oo naman, iho. Sukoy na nila ako dito. Nang makaalis ang matanda ay tinapik niya sa braso si Gabriel. Ano yung sinabi mo kay Aling Lita? Nako, Gabriel, mga chismosa mga tao dito.
Mamaya lang, kalat na may boyfriend akong gwapo. Ayaw mo nun? Wala nang maniligaw sa'yo na taga rito. Kasi alam nila na may boyfriend ka ng gwapo. Natawa na lang siya. Kamusta ang pagtitinda? Boring ba? Hindi naman ako na-bore dahil kinakausap ako ng mga bumibili. Nakapagbenta rin ako ng worth 565 pesos. Nagtataka ang mga yun kung bakit may gwapong tindero dito. Ngumisi ito. Ilang beses mo nang binabanggit ngayong araw na gwapo ako ah. Gwapo ka naman talaga. Anong bago ron? Natawa ito na tila siyang-siya sa narinig. Luto na ba yung dinner natin? Naaamoy ko hanggang dito. Ang bango. Oo, luto na. Balik na tayo sa loob. Pagkatapos niyang sabihin yon ay may dumating na customer. Sa huli, pareho silang nanatili ni Gabriel sa tindahan. Isang oras ang nakalipas ay saka lang sila pumasok sa loob ng bahay para maghapunan. Pinauna niya ang binata sa komedor upang tawagin ng ina. Mauna na kayo ni Gabriel, mamaya na lang ako at busog pa ako. Anang ina nang puntahan niya ito sa silid. Mag-isang tumuloy sa kusina si Cornelia. Pagdating doon ay naabutan niyang naghahain na si Gabriel ng pagkain sa mesa. May mga plato na rin sa hapag. Gabriel, ako na dyan. Nilapitan niya ang binata. Akmang kukunin niya rito ang bandihado ng kanin, subalit iniiwas nito yon. Maupo ka na, Cornelia. Ako na rito. Ikaw naman ang nagluto kaya ako na maghahanda. Bisita ka rito eh. Sige na, please. Hayaan mo nang pagsilbihan kita. Namula siya sa salitang ginamit nito. Sa huli ay wala siyang nagawa kundi ang maupo na sa mesa. Nasaan si tita? Tanong nito nang maupo na rin ito sa mesa. Mamaya na daw siya, busog pa raw. Mauna na raw tayo. Bago pa siya makakilos ay pinaglagay na siya ni Gabriel ng pagkain sa plato. Gabriel, may kamay naman ako. Alam ko, pero ayaw mo bang pagsilbihan kita? Hindi kasi ako sanay, nakakailang. Nasanay si Cornelia na siyang nagsisilbi sa mga tao, lalo na dahil sa trabaho niya. Kaya ngayon ay hindi siya sanay na siya naman ang pinagsisilbihan. Masuyong ngumiti si Gabriel. Then, masanay ka na sa akin. Kapag magkasama tayo, pagsisilbihan kita. Salamat. Sige na, tikman mo na ang luto ko. Pinanood niyang kumain si Gabriel. Napangiti siya nang makita ang positibong ekspresyon nito. Ano, Gabriel, masarap ba? Mahal ko ang mami ko, pero mas masarap ang luto mo, Cornelia. Natatawang umirap siya. Wow, ang galing mong mambola ah. I'm serious, Cornelia. Ang sarap mong magluto. Pwedeng makikain ulit ako ng dinner next time? Pwede naman, basta magbibigay ka ng pambili ng ulam ah. Pabirong sagot niya. Kahit pang grocery pa, Cornelia. Ito naman, biro lang. Kahit araw-araw kong kumain dito ng dinner, ayos lang. Aware ka naman na hindi ko makakalimutan yung mga sinabi mo, di ba? Seryoso rin naman ako. Basta may pagkain kami, pwede kang kumain anytime. Masaya silang kumain ni Gabriel. Hanggang sa matapos sila ay hindi matapos ang pamumuri ng binata sa luto niya. Akma niyang ililigpit ang pinagkainan nila nang may tumawag na customer mula sa labas. Sandali niyang iniwan ng binata. Pagbalik niya sa kusina ay naabutan niyang naghuhugas na ng plato ang binata. Gabriel, bakit hinuhugasan mo yan? Umalis ka dyan, ako na. Marahan niyang itinulak ang braso nito subalit hindi ito natinag. Sa halip ay isinara lang nito ang gripo at humarap sa kanya. Gusto mong umalis ako? Yakapin mo muna ako. Ngisi nito. Umirap siya para itago ang pag-iinit ng pisngi. Ewan ko sa'yo, Mr. Lopez. Natawa ito. Seriously, Cornelia, let me handle this. Konti lang naman to eh. Sa huli ay hinayaan na niya si Gabriel. Nang matapos ay humarap to sa kanya. I'm done, Cornelia. Kahit i-check mo yung mga plato, malinis, walang sabon. Pero ikaw may sabon pa sa muka. Nakangusong wika niya. Really? Can you wipe it out for me? Malambing na wika nito. Lumapit siya kay Gabriel at pinunasan ang sabon sa baba nito. Habang ginagawa niya yon ay napatitig siya sa mga labi nito. Ang ganda ng mga mata mo, Cornelia. Out of the blue ay sambit ni Gabriel. Ikaw din, ang ganda ng mga mata mo. Wala sa sariling sagot niya nang salubungin ang tingin ng binata. Masuyong ngumiti si Gabriel at hinawakan ang baba niya.
Subalit agad na naputol ang pagtitinginan nila nang biglang may tumawag na customer. Gabriel, labas muna ako. Anya sa binata. Nang makalayo mula sa lalaki ay sakalang niya pinakawalan ang pinipigilang hininga. Pagbalik niya sa komedor ay naroon na ang kanyang ina at kausap si Gabriel. Isang oras ang nakalipas, nagpaalam na rin sa kanya ang binata. Ingat ka, Gabriel. Ani nang ihatid ito sa labas ng bahay. Thank you, Cornelia. I'll see you tomorrow. Masuyo itong umiti bago tumalikod at umalis. Kinabukasan nga ay pumasok na si Cornelia sa trabaho. Sa paglipas ng mga araw ay lalo pang lumalalim ang nararamdaman ni Cornelia para sa binata. Kontento at masaya na siya na araw-araw niyang nakakasama at nakakausap si Gabriel. Hanggang sa isang araw na pauwi na sila ni Gabriel mula sa trabaho ay nagpaalam sa kanya ang binata. Uuwi ako ng US this weekend, Cornelia. Ani Gabriel sa kanya. Babalik ka ng US? Akala ko ba gusto na ng lolo mo na ikaw nang mamahalan ng hotel? Nagtatakang tanong niya. Isang linggo lang ako sa US. May kailangan lang akong asikasuhin doon. Babalik din ako agad. Pagbalik ko, ipapakilala na ako ni Lolo sa mga empleyado ng hotel. Kung ganon, huling araw mo na pala bilang janitor sa Biyernes. Tumango ito bago ngumiti sa kanya. Mamimiss mo ba ako, Cornelia? Lumunok siya. Siyempre, mamimiss kita. Masuyo itong ngumiti. Mamimiss din kita, Cornelia. Pero huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako agad. Ayoko magpamiss masyado sa'yo, baka magalit ka. Sira. Sa kabila ng mabigat na naramdaman ay napatawa siya nito. Mag-ingat ka sa flight mo Sana pagbalik mo wala pa ring magbago sa atin. Sana close pa rin tayo kahit hindi na tayo madalas magkita. Salamat, Cornelia. Huwag kang mag-alala, magkikita pa rin tayo lagi. Sana nga. Sagot niya sa isip. 2 araw ang lumipas. Dumating ang flight ni Gabriel. Nakaramdam ng lungkot si Cornelia. Lalo na sa mga sumunod na araw na wala ang binata. 3 araw nang wala si Gabriel. Alam mo ba kung bakit absent siya? Tanong sa kanya ni Ana habang nasa staff room sila. Pinigilan ni Cornelia na sumagot sa kaibigan. Ilang sandali pa, pumasok ang manager nila. Inanunsyo nito na magkakaroon ng party next week para sa mga empleyado ng hotel. Imbitado tayong lahat sa party. Ipapakilala ni Mr. Lopez ang apo niya na susunod na CEO ng hotel. Anang manager. Ma'am, si Gabriel po. Bakit 3 araw na naming hindi nakikita? Tanong ni Ana sa manager nila. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Nag-resign na si Gabriel. Anito na lalong ikinabigla ng mga katrabaho. Bakit nag-resign si Gabriel? May alam ka ba, Cornelia? Tanong sa kanya ni Ana pag alis ng manager nila. Wala. Baka naman binasted mo. Hindi naman nanligaw, paano ko babastedin? Akala namin may something sa inyo. Wika naman ni Mara sa kanya. Isang tipid ng ngiti lang ang tanging naisagot niya sa mga katrabaho. Sa sumunod na araw, pinilit niyang abalahin ng sarili sa trabaho sa kabila ng pangungulila kay Gabriel. 1 linggo pa ang nakalipas ay dumating na ang araw ng party. Isang simpleng itim na dress ang suot ni Cornelia ng gabing yon. Wow, ang ganda mo, Cornelia! Puri sa kanya ni Ana. Sayang wala si Gabriel. Ano kayang nangyari sa lalaking yun? Napanguso si Cornelia. Siguradong magugulat ang mga ito mamaya kapag nakita si Gabriel. Ilang sandali pa nga ay nagsimula na ang maiksing programa. Habang abala ang lahat sa pagkain ay bumukas ang pinto ng bulwagan. Mula roon ay pumasok si Mr. Antonio Lopez. Kasunod nito ay ang apong si Gabriel. Napakagwapo ng binata sa suot na Amerikana. Hindi maihiwalay ni Cornelia ang tingin sa binata. Kulang 2 linggo pa lang ang nakalipas mula nang magpaalam ito sa kanya, subalit labis na ang pangungulila niya sa lalaki. Hala, tama bang nakikita ko? Hindi ba't si Gabriel yung katabi ni Mr. Lopez? Singap ni Ana sa tabi niya. Ano siya ni Mr. Lopez? Bodyguard? Siya ang apo ni Mr. Lopez. Gabriel Andrew Tan Lopez, yun ang buong pangalan niya. Sagot ni Cornelia sa kaibigan. Muling suminghap ang babae. Alam mo, Cornelia? Sorry, nakiusap sa akin si Gabriel na wag sabihin sa iba. Kaya pala close kayo?
Tumango siya at ibinalik ang tingin sa binata. Sa gitna ng paglalakad nito ay bumaling to sa direksyon niya. Ngumiti ang binata. Gumanti siya ng ngiti kasabay ng pagtalo ng puso niya sa tuwa. Sabi ko na nga ba hindi janitor yang si Gabriel? Pero hindi ko in-expect na siya pala ang apo ni Mr. Lopez. Wika ni Ana sa tabi niya. Pinanood nila na magsalita si Mr. Lopez sa gitna ng bulwagan. Nagpasalamat ito sa mga empleyadong dumalo bago formal na ipakilala ang apo. Everyone, I would like you to meet my grandson and the future of Imperial Crest Hotel, Gabriel Andrew Lopez. Napuno ng palakpakan ng bulwagan. Habang pumapalakpak si Cornelia ay nakatitig siya sa binata. Pinanood niyang magbigay ng speech si Gabriel. Hanggang sa isa-isa itong lapitan at kamayan ng mga malalaking tao sa hotel. Matapos makipag-usap si Gabriel sa mga ito, ay nagsimula itong maglakad patungo sa direksyon niya. Napakurap na lang siya nang sa isang iglap ay nasa harap na niya ang binata. Gabriel. Hi, Cornelia. Malaki ang ngiting bati nito. Bago pa siya makasagot ay hinawakan na nito ang kamay niya at iginiya siya palabas ng bulwagan. Teka, Gabriel, saan tayo pupunta? Tanong niya. Gusto kitang masolo at makausap. Hindi mo ba ako na-miss? Na-miss? Pero yung party, para sa'yo yon tapos bigla kang umalis. It's fine. Nakapagsalita na naman ako. May parties doon. Saka nagpaalam ako kay Lolo. Kumindot pa ito sa kanya. Huminto sila nang makarating sa balcony ng hotel. Humarap sa kanya si Gabriel. Ang ganda mo lalo ngayon, Cornelia. Nagpaganda ka ba lalo dahil alam mong makikita mo ko? Inismiran niya ang binata. Excuse me lang, nagayos ako dahil party to, Gabriel. Natawa ito. I missed you. Na-miss kita pati ang ismid mo. Ikaw, hindi mo ba ako na-miss, Na-miss din. Hinagod niya ito ng tingin. Ang gwapo mo, Gabriel. What's new? Araw-araw naman akong gwapo. I mean, mas gwapo ka ngayon. Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Ngayon lang kita nakitang nagsuot ng ganyan. Lumawak ang ngiti nito. Araw-araw mo na ako makikitang ganito ang suot. Araw-araw? Baka hindi naman tayo magkita dahil CEO ka na. Hinawakan nito ang kamay niya. Trust me, araw-araw pa rin tayong magkikita dahil liligawan kita. Tila nabingin siya sa narinig. Ha? Ano ka mo? Liligawan kita. Kadarating mo lang, Gabriel. Yan bang pasalubong mo sa akin? Joke? Hindi ako nagbibiro. I already told you I like someone, right? And that someone is you, Cornelia. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Tuluyang nalaglag ang panga niya. Ako? Paano nangyari yun? Masuyong umiti si Gabriel. Well, I fell in love with you right after I laid my eyes on you. Naalala mo na inutusan kitang umorder ng almusal ko? Ginawa ko yun dahil gusto kong makausap ka pa ng matagal. Kaya nang makasama kita sa trabaho, nakipaglapit ako sa'yo at kinaibigan kita. Habang nagkakasama tayo, lalo ako nahuhulog sa'yo. Matagal na kitang gustong ligawan, Cornelia. Kaso sinabi mo na hindi mo type ang tulad ko. Kaya hinayaan ko munang magkalapit tayo dahil umaasa ako na kalaunan magbabago ang isip mo kapag nakilala mo na ako. Na baka unti-unti ring mahulog ang loob mo sa akin. Nung nasa Amerika ako, labis ako nangulila sa'yo. I've missed you every waking day of my life, Cornelia. At ayoko na sa pagbalik ko, magkaibigan pa rin tayo. So now I won't hold back anymore. Liligawan na kita sa ayaw at sa gusto mo. Napalunok siya. Gabriel, paano mo ako nagustuhan? Magkaibang-magkaiba tayo. Mayaman ka, mahirap ako. Sobrang talino mo. Tapos ako, hindi nakatapos ng college. Hamak na housekeeper lang ako sa hotel niyo. Hindi ako bagay sa'yo. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi niya. Mahal kita, Cornelia. Ako lang ang magsasabi kung sinong babae ang bagay sa akin. At ikaw yun, dahil ikaw ang mahal ko. At ikaw ang laman ng puso ko. I don't care if we have different status in life. I don't care if you're just a housekeeper. I don't care at all, Cornelia. All that matters to me is that I love you and I want you in my life. Forever. Sa tingin mo, matatanggap ako ng pamilya mo? Nag-aalalang tanong niya. Masuyong umiti si Gabriel. Alam na ni Lolo ang tungkol sa'yo. Gayon din ang mga magulang ko.
Ikinuwento kita sa kanila nung bumalik ako sa Amerika. And I promise you, Cornelia, they will accept you. Kapag hindi ka nila tinanggap, itatakwil ko sila. Natawa siya sa kabila ng luhang namuo sa mga mata. Itatakwil mo ang sarili mong pamilya? Kung pamilya ko sila at mahal nila ako, tatanggapin nila ang babaeng mahal ko. Hinaplos nito ang pisngi niya. Wala ka ng tanong, sweetheart, kasi bukas maniligaw na ako sa'yo. Hindi mo na kailangan manligaw, Gabriel. Mahal din kita. Pag-amin niya sa binata. Binalaan ko ang sarili ko na wag mahulig sa'yo kasi magkaiba tayo ng mundo. Pero namalayan ko na lang na mahal na pala kita. Wala akong planong aminin sa'yo ang nararamdaman ko dahil alam ko naman na imposible mo ako magustuhan. Lalo na nung sinabi mo na may babae ka nang nagugustuhan. Mali ka, Cornelia. Una pa lang, minahal na kita. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko ng gusto ko. Mahal kita at patuloy kitang mamahalin. Mahal din kita, Gabriel. Buong sinserong sagot niya sa lalaki. Ngumiti ang binata bago sinakop ang mga labi niya. Nagsalo sila sa isang matamis na halik ng lalaki. Nang pakawalan siya ni Gabriel, ay bigla itong lumuhod sa harap niya habang hawak ang isang singsing. Dahil hindi mo na ako hinayaang mandigaw, pwede bang diretso na ako mag-propose sa'yo, Cornelia? Bakit may singsing ka agad? Nagbabala ka palang mandigaw kanina ah. Nabiglang bulalas niya. Binili ko to sa US. Ganito ako kadeterminado na makuha ka, sweetheart. Nakahanda na ang singsing kahit maniligaw pa lang ako. Mas okay na ang advance. And I promised myself that I will get you by hook or by crook. So will you marry me, Cornelia? Walang pag-aalinlangang tumango siya sa minamahal. Yes, I will marry you, Gabriel. Magpapakasal ako sa'yo. Muli, nagsalo sila sa isang halik matapos na isuot ng binata ang singsing sa daliri niya. Bumalik sila sa bulwagan. Doon ay ipinakilala siya ni Gabriel sa lahat bilang fiancé nito. Gulat ang lahat, lalong-lalo na ang mga kasama ni Cornelia sa housekeeping. Tulad ng sinabi ng binata, tinanggap siya ng abuelo nito, maging ng mga magulang nito na umuwi ng bansa nang malaman na engaged na ang anak ng mga ito. 3 buwan nang nakalipas, nagpakasal sila ni Gabriel. Dumalo ang lahat ng importanteng tao sa buhay nila ng binata. Mabilis man ang naging desisyon nilang magpakasal, hindi na nila alintana yon dahil ang mahalaga ay nagmamahalan sila at nagkakaunawaan. Sa kabila ng pagpapakasal kay Gabriel, ipinagpatuloy ni Cornelia ang pag-aaral. Sinuportahan ng asawa ang desisyon niyang yon. 4 na taon nang nakalipas, nakatapos si Cornelia na cum laude sa kursong Hotel and Tourism Management. 6 na buwan matapos niyang makapagtapos ay isinilang niya ang panganay na anak nila ni Gabriel. Kalaunan ay naging manager siya ng hotel na pinamamahalaan ng asawa. Labis ang pasasalamat ni Cornelia sa Panginoon sa labis na biyayang ipinagkaloob nito sa kanya. Ipinagkaloob nito sa kanya ang lalaking tulad ni Gabriel na mahal siya, tinanggap ang buong pagkatao niya, at sinuportahan siya na makamit ang pangarap niya sa buhay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.